Para sa ilang eksperto, dapat ng pag-isipan ng Pangulo ang mabuting pakikitungo niya sa China sa gitna ng pagdami ng mga Chinese vessel sa paligid ng Pag-asa Island. Hindi lang daw teritoryo natin ang nakasalalay dyan, kundi maging ang mapagkukunan natin ng supply ng pagkain at enerhiya. At live mula sa Quezon City, may report si Mav Gonzalez. Mav? Pia, isla o batuman daw yung classification ng mga land features dito sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Dapat pa rin daw panindigan ng Pilipinas na huwag mangisda doon sa ating territorial seas ang ibang bansa. Ang Pag-asa Island ang isa sa mga pinakamalaking islang pinag-aagawan sa West Philippine Sea. Hindi raw ito isla, kundi isang bato. Sa article na sinulat ni dating Ambassador Rigoberto Tiglao, sinabi niyang maski sa arbitral ruling ay rock ang klasifikasyon ng Pag-asa at hindi ito entitled sa 200 nautical mile exclusive economic zone. Ayon kay Attorney J. Batong Bakal, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, walang iizi ang Pag-asa Island dahil sa Republic Act 9522 o Archipelagic Baselines Law. Dito sinunod ang UNCLOS na nagsasabing kung hindi mabubuhay ang tao sa lugar, hindi ito bibigyan ng exclusive economic zone o continental shelf. Wala kasing freshwater source ang Pag-asa Island. Pero ang posisyon na kinuha ng gobyerno, dahil nga baka maging provocative yung ganong klaseng aksyon, ang ginawa under the Arroyo administration, sila yung naghimok sa Kongreso na baguhin yon at tanggalin ang EEZ and Continental Shelf ng Pag-asa Island, ng Kalayaan Island Group at Scarborough Shoal. Ngayon, meron na lamang 12 nautical mile territorial sea ang Pilipinas sa Pag-asa Island. Nakaugat ang pag-angkin natin sa Pag-asa Island sa PD 1596, kung saan idineklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na munisipalidad ng Palawan ang Kalayaan. May mga Pinoy ring nakatira rito mula 1970s. Makakapaglayag pa rin sa teritoryo natin sa West Philippine Sea ang mga barko ng ibang bansa dahil sa freedom of navigation. Sa loob ng 12 nautical mile territorial sea, pwede silang dumaan sa pamamagitan ng Innocent Passage. Pero hindi pwedeng tumenga, lalo na ang dayuhang mangingisda. Kaya hindi pa rin daw tama ang pananatili ng daang-daang Chinese fishing vessel sa Kalayaan Group of Islands. Kahit rock siya, mayroon pa rin tayong claim of sovereignty over that rock as well as the territorial sea around it. Lahat ng foreign fishing vessels sa loob ng area na yan, sa loob ng 12 nautical miles ng Pag-asa, puro ano yan, illegal. Nag-illegal fishing yan. Para kay GMA resident analyst Richard Haydarian, hindi maliit na issue ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Nakasalalay daw kasi rito ang food and energy security ng Pilipinas. Yung pinakamalaking kasalanan ng dating administration at preceding ones is since the Marcos regime in the 1970s, none of the previous administrations ay properly maintain or expand and upgrade yung ating pasilidad dyan sa Pag-asa. Ang gustong gawin ng China is by using mga fishing vessels na kunyari, mga paramilitary vessels, unti-unti i-cut off mo yung supply lines ng ibang bansa hanggang hindi nila ma-resupply yung tao nila at umalis na sila. That's why you need very advanced facilities that can support and can defend yung mga isla na yan. Baka panahon na rin daw para pag-isipan ni Pangulong Duterte ang mabuting pakikitungo niya sa China. Lalong lumala po yung sitwasyon dyan sa West Philippines. Ngayon po, nasa swarm yung buong Pag-asa ng 200 Chinese vessels. More than 650 sightings of Chinese vessels since January this year. At dyan sa Panatag Shoal, ilang beses po naharas yung ating fishermen. There is no evidence to suggest that yung, let's just say, friendly policy ni Pangulong Duterte towards China is creating concrete and sustainable benefits on the ground. If anything, is parang na-encourage lalong China to push the envelope at ma-dominate yung West Philippine Sea. So, this is the time for President Duterte to seriously rethink Philippines' policy towards China if he really cares about the Philippines. Sa gitna ng issue, dumaong naman sa bansa ang 3 Russian Pacific Fleet sa Maynila. Bahagi ito ng 5 araw na goodwill visit ng Russian Navy sa Pilipinas at bahagi ng pagpapatatag ng relasyon ng dalawang bansa. Tuloy naman ang isinasagawang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Nitong Miyerkules, kasali rin ang Australian Forces sa mga aktibidad ng puwersa ng Pilipinas at Amerika sa isang lugar sa Pangi, Laguna. Bukod sa medical mission, tulong-tulong din sila sa pagtatayo ng isang eskwelahan. Samantala, sa isang tweet, iginiit naman ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin Jr. na tanging Amerika lang ang military ally ng Pilipinas. Sa ngayon, hindi raw natin kailangan ng isa pang kaalyado.
Pia, sa gitna nga nung mga intimidation tactics na ginagawa ng China sa West Philippine Sea, ang sabi ng ating mga political experts ay dapat mas manindigan yung Pilipinas na meron ditong mga particular areas na talagang sa atin. Meron ditong mga bahagi na exclusive economic zone natin at sa Pag-asa Island naman ay meron nga tayong 12 nautical mile na territorial sea kung saan hindi dapat mangisda itong mga Chinese fishing vessels, Pia. Ma'am, linawin ko lang yung nabanggit kasi kanina ni Professor Richard Heydarian. Sabi niya, it's time to rethink the policy of the Duterte administration when it comes to our relationship with China. So ibig sabihin, di ba, ang sinasabi niya, dapat wag masyadong friendly yung policies natin towards China. Pero ang matagal na rin kasing sinasabi ng administrasyong Duterte, hindi raw kasi natin kayang labanan ang China kung sakali man. So meron ba siyang nakikitang, kumbaga, middle ground, parang an in-between, between friendly and hostile na pwedeng ma-achieve ng dalawang bansa na hindi nasasakripisyo ang soberenya ng ating bansa at hindi rin naman hindi rin magkikreate ng tensyon sa pagitan natin at ng bansang China? Alam mo, Pia, nakakalungkot man isipin, pero to begin with kasi meron na talagang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China kung ang pinag-uusapan natin ay yung mga territorial claims natin. Ngayon, particularly dito sa mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea, ang sabi ng mga political experts natin, pwede naman kasi na government to government yung pag-uusap nito. Si Pangulong Duterte nga ay nakatakda na pumunta ulit sa China kung saan pwede niyang makausap si Chinese President Xi Jinping. Ang sabi nila ay maganda siguro kung president to president ay mag-usap sila na okay, meron tayong mga pinag-aagawang teritoryo dito sa bahaging ito, pero meron kasing mga, kumbaga, established na sa atin at dapat itong mga lugar na ito ay hindi na pinupuntahan ng kanilang mga fishing vessels. At ang sabi pa nga ni Professor Heydarian, itong mga Chinese fishing vessels na ito, in the first place, you do not know kung talagang mga mangingisda ito. Dahil marami nga sa kanila ay nakatenga lang dito sa West Philippine Sea. Kumbaga, hindi naman nangingisda, hindi sila umiikot doon sa mga areas doon. Ang sabi niya, siguro daw maganda rin na kausapin ni Pangulong Duterte ang si Chinese President Xi Jinping na sabihan yung kanilang mga mangingisda na huwag mag-encroach doon sa teritoryo na ng Pilipinas. Ang sabi naman nga nila, hindi naman kailangan na maging confrontational, kumbaga, yung pakikipag-usap. At isa pa pala na nabanggit dati ni Professor Batong Bakal, Piano, isa pang pwedeng gawin natin dito ay dalhin siya sa isang international court. Ngayon, itong international court, it's very cooperative yung kanyang atmosphere, kaya ang pwedeng gawin dito ay mag-usap dun sa mga hindi mapagkasundo ang teritoryo, mag-usap yung mga bansa na merong stake dito kung ano yung pwede nilang gawin para wala naman ng maagrabyado doon sa kanilang setup, Pia. O kasi ma'am, di ba sinasabi ni Professor Batong Bakal na even if it was just a rock, as they were saying, na we can still claim sovereignty over a rock, di ba? Pero ano ba ma'am yung parang what were the events leading up to this na nung dineklarang isang rock o bato yung Pag-asa Island, hindi ba nagkaroon ng moves to parang to dispute this or to clarify na this isn't just a rock na parang it's also a form of habitation, tas there's sustainable life. Wala bang naging ganong klaseng galaw nung mga panahong yon, ma'am? Pia, ang international standard kasi natin kapag sa mga usapin na pangdagat ay yung UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Ito ay nag-take into effect noong 1994 at merong isang article nga dito, yung Article 121, na nagsasabi na kung ang isang mass of land surrounded by the sea or surrounded by waters, kung ito ay hindi kaya mag-sustain ng life, ay considered rock ito. Which kapag considered rock, wala kang exclusive economic zone, wala ka ring continental shelf. Ngayon, paano nila nasabi na itong mga isla within the Kalayaan Group of Islands, bakit ito rock? Bakit hindi isla? Kung napakalaki naman nila, kung meron, halimbawa na lang sa Pag-asa nga, meron ng isang munisipalidad doon, merong barangay doon. Ang definition nila dito ay kailangan meron ka ring isa, halimbawa, freshwater source, which wala dito sa lahat ng isla dito sa Kalayaan Group of Islands, which means kung wala kang freshwater source, magre-rely ka pa rin sa outside resources para makapamuhay ka doon sa loob ng islang yon. Those are the only reasons kung bakit classify as a rock itong Pag-asa Island. Ngayon, with regards dun sa pagtira ng mga tao doon, ayun nga, dinadalan lang sila ng supply. At ang isang problema rin, mabanggit ko,
dito sa swarming nga ng Chinese fishing vessels, isa sa mga problemang nakikita nila is nahihirapan yung pagre-resupply ng mga tao natin doon sa Pag-asa Island. And we don't know kung pati doon sa mga isla na controlled naman ng iba pang mga bansa dito sa area natin, sa region natin, hindi natin alam kung pati sila naaapektuhan din yung kanilang pagre-resupply. And another important thing pala is meron kasi tayong ongoing na upgrading doon. Yung airstrip natin ay ina-upgrade yan ngayon, ginagawa yan. At mahihirapan din daw yung pagpasok ng supplies para ma-modernize yung mga facilities natin dyan sa Pag-asa Island. So, Pia, kung ang tinatanong natin ay kung merong attempt ang gobyerno na i-reclassify as an island, itong Pag-asa Island ay wala dahil hindi talaga ito mangyayari. Dahil based on international standards, ito yung definition ng rock at yun lang talaga yung papasukan nitong Pag-asa Island. Pia? So, linawin natin, Mav, walang aksyon, walang balak na i-contest yung definition of Pag-asa Island as a rock, pero hindi ito nangangahulugan na hindi na tayo that we will no longer claim sovereignty over it. Because ang sinasabi, tama ba ni Professor Batombakal na kahit pa sabihin nila na it's just a rock and it's not, there's no human habitation or whatever, na kailangan pa rin na i-exert natin or i-claim natin ang sovereignty over this piece of land. Tama, Pia, whether it's an island, it's a rock, or a low tide elevation, lahat ng ito ay pwede mag-exercise ng sovereignty ang isang bansa. At itong Pag-asa Island ay meron tayong sovereign rights, meaning within the 12 nautical miles nga nitong Pag-asa Island, ang Pilipinas lang ang may karapatan dyan sa mga resources dyan. Tayo lang ang pwedeng magtenga, kumbaga, ng ating mga fishing vessels. Ngayon, kung merong mga mag-e-encroach dyan, yun ay illegal na. At kung merong gusto ngang gawin ng Pilipinas, nagawa na natin, which is nag-file tayo ng diplomatic protest sa China. Sabi naman ni Chinese Ambassador to the Philippines, Zhao Jinhua, natanggap na nila ito at pag-aaralan nila. Pero sa ngayon, Pia, it's been a week, wala pa silang naibibigay na response sa mga diplomatic protest na ito, Pia. Mav, panghuli na lang, balikan ko yung nabanggit rin ni Professor Richard Hedaria naman, na sabi niya parang this parang goes back to even before the Duterte administration because sabi niya wala namang ibang administrasyon na sumubok na magpatayo ng kahit anong pasilidad sa Pag-asa Island. Sabi niya there was no effort ever to upgrade the facilities there. Ngayon nababanggit mo nga, di ba, may mga swarming na ng Chinese vessels and all that. So may chance pa ba na makapag-upgrade pa ba tayo ng sarili nating pasilidad dyan, Mav? Pia, sa ngayon sa nakikita natin, parang desidido, particularly si Defense Secretary Delfin Lorenzana, talagang desididong siya na i-upgrade yung mga military facilities natin dito sa Pag-asa Island. Dahil hindi lang mga sibilyan yung nakatira dito, meron din tayong mga Marines, meron tayong naka-estasyon dito, which si Secretary Lorenzana talagang naninindigan siya na kahit na medyo iniipit na ng mga Chinese fishing vessels yung mga paparating dito, kahit na paminsan ay lumilipad sila over that part of the West Philippine Sea, madadaanan nila yung area na kiniklaim ng China. May mga nagraradyo sa kanila na China Coast Guard na sinasabi na umalis kayo dito because this is Chinese territory. Talagang naninindigan siya na itutuloy natin itong proyektong ito. So we can only see in the coming days kung maapektuhan ng diplomatic protests, kung merong magiging response yung China dito sa ginagawang mga modernization efforts sa Pag-asa Island. Pia? Maraming salamat, Mav Gonzalez.